Sa mundo ngayon, mayroong isang sikat na boxing tournament na tinatawag na Megalobox na magaganap. Ang mga manlalaban na kalahok sa Megalobox ay magsusuot ng support device na tinatawag na gear, at ang taong nag-organisa ng Megalobox ay ang babaeng presidente na si Yukiko ng mayamang Sure Ado Concern Corporation. Ang pangunahing karakter, si Joey, ay nakaupo sa garahe na nanunood ng impormasyon tungkol sa Megalobox. Sinabihan ng boss si Joey na sumali sa boxing tournament na iyon, ngunit hindi magawa ni Joey dahil hindi siya legal na mamamayan ng bansang ito. Ang mga taong nakatira sa labas ng lungsod tulad ni Joey ay tinatawag na mga malayang tao, kaya hindi sila kontrolado ng anumang pamahalaan, ngunit wala silang pagkamamamayan. Si Joey ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang boksingero sa isang underground arena para sa mga gangster na tayaan. Papasok pa lang siya sa trabaho nang hilingin sa kanya ng trainer na nagngangalang Nanbo, na humiram ng pera dahil natalo lang siya sa isang taya. Madalas na kailangang maglaro si Joey ng mga laban na inayos ng mga organizer upang dayin ang mga manunood sa kanilang pera sa pagtaya. Sobrang lungkot na ang nararamdaman niya dahil palagi na lang siyang nagpapanggap na natatalo sa ring, pero para sa isang illegal citizen tulad ni Joey, ito lang ang trabaho para kumita. Bago pumasok sa ring, binigyan si Joey ng headset para makinig sa utos ni Nanbo. Nagsuot din siya ng mga gamit para suportahan ang kanyang pakikipaglaban, tulad ng sa Megalobox tournament, ngunit labis na nagulat ang mga manunood at ang mga kalaban ni Joey dahil napakasama ng kanyang gamit. Kaagad pagkatapos, ang kalaban ni Joey ay sumugod upang salakayin siya gamit ang kanyang modernong gamit. Dahan-daang itinabi ni Joey ang kanyang braso at nagsimulang mag-counterattack, ngunit bago niya ito mapatamba, natapos na ng sipol ang round. Matapos masaksihan ang pagganap ni Joey, mas maraming tao ang tumaya sa kanya. Sabi ni Joey, kapag seryoso siyang lumaban, mana-knockout niya ang lalaki sa isang suntok. Pero pagdating sa second half, kinailangan ni Joey na magpanggap na talo para mapanalunan ng organizers ang lahat ng pera mula sa mga tumaya sa kanya. Pagkatapos ng kamakailang laban, kumita rin si Nanbo ng kaunting pera para mabayaran ang kanyang utang, ngunit hindi interesado si Joey sa trabahong ito, kaya sumakay siya ng motor para magbiyahe. Samantala, ang babaeng presidente na si Yukiko ay nanunood sa proseso ng pagtatayo ng stadium para sa Megalobox tournament, at ang kasama ni Yukiko ay isang silver-haired fighter na nagngangalang Yuro. Pagkatapos noon, naglalakad si Yukiko sa kabilang kalye ng muntik na siyang mabangga ni Joey, ngunit agad na umiwas si Joey sa gilid at dumiretso sa bangkita. Kaya, hindi pa rin nasaktan si Yukiko. Nang makitang papalapit si Yukiko para humingi ng tawad, pinagalitan siya ni Joey na dumaan ng hindi tumitingin. Binigyan ni Yukiko si Joey ng business card at sinabihan siyang tawagan siya kung kailangan niya ng kabayaran, ngunit nang mapagtanto niyang siya ang nag-oorganisa ng Megalobox tournament, hindi ito kailangan ni Joey. Aalis na sana si Yukiko nang biglang sabihin ni Joey na basura lang ang kanyang Megalobox tournament. Kaya naman, mabilis na humarap si Yuro at humingi ng laban kay Joey para protektahan ang kanyang amo. Ngunit bago pa man makapagsimula ang dalawa, sinabihan ni Yukiko si Yuro na bumalik sa kanya kinaumagahan. Nagpatuloy si Joey na bumalik sa underground ring upang labanan ang ilang nakaayos na laban gaya ng dati. Naghintay sila ni Nanbo ng medyo matagal, at hindi pa rin nakikita ang kanilang kalaban. Gayunpaman, biglang umakyat si Yuro sa entablado na may kasamang isang set ng modernong gamit sa kanyang katawan. Pagkakita pa lang nila kay Yuro, laking gulat ng lahat dahil siya ang kampyon ng Megalobox tournament. Sinabi ni Yuro na pumunta siya dito upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan kagabi kay Joey. Sinubukan ni Nanbo na pigilan ang laban dahil akala niya ay hindi makakalaban ni Joey si Yuro, ngunit galit na sinuntok ni Joey si Nanbo at masayang tinanggap ang kanyang hamon. Ang lahat ay nasa sabik na bumili ng mga tiket para tumaya kay Yuro sa laban na ito. Sa sandaling magsimula ang laban, si Joey ay sumugod upang salakayin si Yuro ngunit hindi siya nagawang tamaan. Binigyan lang ni Yuro ng mahinang suntok si Joey, na naging sanhi ng bahagyang pinsala sa mukha ni Joey. Pagkatapos, sinabi ni Yuro na matatalo niya si Joey sa isang kamay lang. Gaya nga ng sinabi niya, pinabagsak niya si Joey, kahit kaliwang kamay lang ang ginamit niya. Pagkatapos, sinabi ni Nanbo kay Joey na manatiling tahimik sa sandaling makita siyang ibinagsak ni Yuro sa sahig,
ngunit matigas pa rin siyang tumayo at ipinagpatuloy ang hindi natapos na laban. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay matagumpay na naiwasan ni Joey ang kaliwang pag-atake ni Yuro. Binato niya ng suntok ang mukha ni Yuro, dahilan para magamit ni Yuro ang kanang kamay para harangin ang suntok. Tunay na nakikilala na ni Yuro ang mga kakayahan ni Joey, kaya lalaban siya gamit ang dalawang kamay para maunawaan ni Joey kung ano talaga ang Megalobox. Nagmamadaling sinalakay ni Joey si Yuro nang sinuntok niya ito ng isang malakas na suntok. Dahil sa suntok ni Yuro, napahiga si Joey sa sahig at unti-unting nawalan ng malay, kaya idineklara ng referee na panalo si Yuro. Gayunpaman, nang papaalis na si Yuro sa underground ring, biglang tumayo si Joey at gustong ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit tumanggi si Yuro dahil ayaw niyang makipaglaban sa isang mahinang tao tulad ni Joey. Sinabi ni Yuro na kung nais ni Joey na magpatuloy sa pakikipaglaban, kailangan niyang lumahok sa torneo ng Megalobox at pagkatapos ay makipagkita sa kanya sa finals. Sumakay ng motorsiklo si Joey para magpahangin pagkatapos ng kahihiyang pagkatalo kay Yuro. Nagpasya siyang sasali siya sa Megalobox tournament para muling labanan si Yuro. Kasabay nito, natuklasan din ni Yukiko na pumunta si Yuro sa underground arena upang labanan si Joey, kaya pinaalalahanan ni Yukiko si Yuro na hindi siya pinapayagang pumunta sa underground arena tulad ng dati. Pagbalik niya sa underground arena, agad na tinanong ni Joey si Nanbo na humanap ng paraan para matulungan siyang sumali sa Megalobox tournament. Ngunit sinabi ni Nanbo na imposible iyon dahil si Joey ay hindi legal na mamamayan dito, ta-mention ang katotohanan na ang apat na pinakamalakas na manlalaban lamang ang may karapatang lumahok sa torneo ng Megalobox. Sinabi ni Nanbo kay Joey na talikuran ang pag-iisip na iyon, at maghanda para sa kanyang paparating na laban. Ayon sa pagsasaayos ng mga organizers, ngayong araw ay kakailanganing matalo si Joey sa 5th round, ngunit hindi pinakinggan ni Joey ang mga salita ni Nanbo at sa halip ay tinalo ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang. Pagkatapos noon, dinala si Nanbo upang makipagkita sa boss ng ring na ito, na nagngangalang Fujiro, upang humingi ng tawad dahil hindi sinunod ni Joey ang trabaho. Napilitan si Nanbo na magtrabaho kay Fujiro para mabayaran ang utang na hiniram sa kanya, kaya sa sobrang takot niya sa kanya ay kinailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad hanggang sa siya ay masugatan, ngunit gusto pa rin niyang kunin ang natitirang mata niya para parusahan siya. Nang makitang wala ng ibang pagpipilian, biglang sinabi ni Nanbo na gagawa siya ng paraan para madala si Joey sa Megalobox tournament. Pagkatapos manalo ni Joey sa paligsahan, babayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang. Medyo interesado din si Fujiro nang makita niya ang determinasyon ni Nanbo, kaya inutusan niya ang isang tao na gumawa ng peking citizen identification card para kay Joey para makasali siya sa tournament na iyon. Matapos matanggap ang peking citizen identification card ni Joey, nagpunta si Nanbo upang irehistro siya upang makipagkompetensya sa Megalobox. Si Joey ay kasalukuyang nasa pinakamababa, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na lumahok sa isang opisyal na paligsahan. Pansamantalang titira sina Joey at Nanbo sa isang bangka hanggang sa maganap ang Megalobox tournament. Malinaw na naiintindihan ni Joey na kailangan niyang makapasok sa finals upang magkaroon ng pagkakataong harapin si Yuro, ngunit sinabi ni Nanbo kay Joey na huwag pansinin si Yuro ngunit itoon ang pansin sa pagkatalo sa mga kalaban sa harap niya upang umakyat sa ranggo. Sinabi ni Nanbo na ang gear na ginagamit ni Yuro ay ang pinaka-advanced na uri na ginawa ng Sure-Ado Concern Corporation. Ang gamit na iyon ay direktang nakakabit sa katawan ni Yuro bilang bahagi niya. Samantala, isang grupo ng mga batang walang tirahan ang nagplanong magnakaw ng mga bagay sa palengke, at habang hindi ito pinapansin ng may-ari ng camera store, inalis nila ang kanyang mga kamera. Nagpunta sina Joey at Nanbo sa isang tindahan para bumili ng mga pamalit na pyesa ng gamit ni Joey, ngunit biglang natuwa si Nanbo nang makita niya ang isang gear na gawa sa titanium alloy, at sinabi ng security guard ng tindahan na ito ang unang modelo na ginawa ng Sure-Ado Concern Corporation. Pagkatapos noon, ang mga bata kanina ay pumunta sa tindahang ito para ibenta ang mga kamera na ninakaw nila, at binayaran sila ng may-ari ng tindahan ng ilang pagkain bilang kabayaran. Ngunit ang isang batang lalaki na nagngangalang Sasha ay labis na nagalit dahil ang may-ari ng tindahan ay nakaligtaan ang isang piraso ng candy. Nang makitang naglabas ng kutsilyo ang may-ari ng tindahan upang takutin ang bata,
kinailangan ni Joey na mabilis na pigilan ang may-ari ng tindahan bago lumala ang mga pangyayari. Mabilis na umalis ang mga bata, at nasugatan ang ilong ni Joey. Bumalik sina Joey at Nanbo sa bangka na matatagpuan sa ilalim ng tulay. Kailangan niyang magsikap para sanayin si Joey dahil medyo malakas din ang una niyang kalaban. Habang bumababa sa tabing ilog upang maglaro sa tubig kasama ang kanyang mga kaibigan, natuklasan ni Sasha na si Joey ay nagbabalak na sumali sa Megalobox, kaya hiniling ni Sasha kay Joey na dalhin siya sa Megalobox kasama niya. Ngunit ayaw ni Joey na magdala ng batang tulad ni Sasha, kaya umalis siya sa galit. Kinaumagahan, dumating ang mga kaibigan ni Sasha upang sabihin kay Joey na ang bata ay ikinulong ng may-ari ng tindahan ng mga spare parts, dahil sinubukan niyang nakawin ang kanyang titanium alloy gear. Sinabihan ng bata ang kanyang mga kaibigan na ibigay ang gamit na iyon kay Joey para makalaban siya sa Megalobox tournament. Samantala, inuutusan ng may-ari ng tindahan ang kanyang security guard na pahirapan si Sasha para puwersahin itong ibigay ang gamit, ngunit biglang sumulpot si Joey sa kanyang motorsiklo sa loob at hinayaan ang motorsiklo na bumagsak sa mukha ng gwardya. Gayunpaman, ang security guard ay nanatiling walang pinsala matapos ang kamakailang banggaan. Nang dumating si Nanbo at ang mga bata, matagumpay ding nailigtas ni Joey si Sasha. Kaagad pagkatapos noon, inalis ni Joey ang kanyang jacket upang ipakita ang isang set ng titanium gear sa loob, ngunit pagkatapos lamang natamaan ng pag-atake ng isang gwardya, ang kanyang gamit ay nabasag sa maraming piraso. Gayunpaman, nagpa siya si Joey na tatalunan niya ang bantay gamit ang kanyang mga kamay. Diretso siyang tumakbo papunta sa guard at sinuntok ito. Laking gulat ng lahat, iba ang pananaw ni Joey kay Sasha pagkatapos ng insidenteng ito, kaya nagpa siya siyang dalhin si Sasha sa Megalobox para maging assistant niya. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Joey sa ring ng Megalobox tournament para lumahok sa kanyang unang qualifying match. Ang kanyang kalaban ay isang medyo malakas na manlalaban na nirerango sa ika-185 na nagngangalang si Jimo, ngunit nakikipagkumpetensya sa kanya si Joey nang hindi gumagamit ng anumang kagamitan. Lumalabas na noong gabi bago ang kompetisyon, pinakiusapan ni Nanbo si Joey na makipagkumpetensya ng hindi gumagamit ng gamit dahil kung gagawin niya, mas bibigyan ng pansin si Joey ng malalakas na kalaban pati na rin ng media. Kung masusunod ang planong ito, mas mabilis siyang mapopromote para maabot ang finals ng Megalobox. Laking gulat ng lahat nang makitang hindi gumagamit ng gamit si Joey. Iniisip ni si Jimo at nang madla na minamaliit ni Joey ang tournament na ito. Sinabi ng referee na ang mga patakaran ng Megalobox ay hindi nangangailangan ng mga kakompetensya na gumamit ng gear. Nagsimula ang laban nang iwasan ni Joey ang lahat ng suntok ni si Jimo at sinuntok siya ng paulit-ulit sa mukha. Hindi makagalaw ng flexible si Jimo dahil sa gear na suot niya, ngunit isang beses lang niya natamon si Joey, dahilan para bumagsak si Joey sa lupa. Sa ibaba ng ring, kinabahan sina Nanbo at Sasha at patuloy na tinawag si Joey para bumangon. Sa kabutihang palad, nakabangon si Joey bago ang bilang ng 10. Pagkatapos ay nagpahinga sina Joey at si Jimo sa gitna ng round, ngunit ang ulo ni Joey ay nahihilo kaya wala siyang makitang malinaw. Pinagtawanan sila ng audience nang makita ang pagiging lamya ni Nanbo at Sasha. Nagpatuloy ang laban, at mabilis na pumasok si Joey sa ring. Sinubukan ni Joey na tumakbo sa paligid ng ring para hindi siya matamaan ni si Jimo. Nang mahuli niya si Joey, galit na inihagis siya ni si Jimo sa lupa at sinuntok ng malakas, ngunit binalaan si Jimo ng referee dahil lumabag sa mga patakaran ang kanyang wrestling action. Sa oras ng break, napagtanto ni Nanbo na si Joey ay natatakot na makipaglaban ng walang gamit, kaya sinabi niya kay Joey na subukang maghanap ng paraan upang makontrol ang kanyang takot. Matapos makinig sa kanyang payo, sa wakas ay nakabawi si Joey. Sa sandaling iyon, naalala ni Joey ang natutunan niya kay Nanbo at kumilos siya na parang isang tunay na mananayaw. Sinubukan ni si Jimo na salakayin si Joey ngunit hindi nataman ang kanyang katawan. Madali pang ang nakapagbato si Joey ng napakalakas na suntok, dahilan para matambo siya. Nang makita niyang natalo si Jimo, idineklara agad ng referee na si Joey ang panalo. Laking gulat ng mga nakapaligid na audience at saka tumayo para batiin si Joey. Noong hapong iyon, masaya silang umuwi pagkatapos ng kanilang unang panalo sa Megalobox.
Sa sumunod na panahon, patuloy na natalo ni Joey ang maraming iba pang mga kalaban upang mapataas ang kanyang mga ranggo. Mabilis na sumikat si Joey sa hindi paggamit ng gear. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang posisyon, tiyak na hindi makakarating si Joey sa finals ng tournament. Kaya, hiniling ni Nanbo sa isang reporter na ayusin si Joey upang labanan ang isang mataas na ranggo na boksingero. Ngunit nagulat si Nanbo nang malaman na ang boksingero na lalaban kay Joey ay ang kanyang dating estudyante. Ang dating estudyante ni Nanbo ay isang sundalo na nagngangalang Arugi. Habang nasa isang misyon, si Arugi ay tinamaan ng bomba na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Tila napakasaya ni Nanbo na makitang muli si Arugi dahil inakala ni Nanbo na siya ay nasawi pagkatapos ng aksidenteng iyon, ngunit hindi niya inaasahan na si Arugi ay isa ng ika-17 na ranggo na manlalaban. Gayunpaman, sinabi ni Arugi na tatalunan niya si Joey sa paparating na laban, na labis na ikinagulat ni Nanbo. Gustong bawiin ni Arugi ang kinuha sa kanya noon ni Nanbo. Matapos marinig iyon kay Arugi, biglang nakaramdam ng pag-aalala si Nanbo. Kaya, hiniling ni Nanbo kay Joey na laktawan ang nalalapit na laban dahil sa tingin niya ay hindi niya matatalo si Arugi. Nang maghanap sila ng impormasyon online, bigla nilang natuklasan na naputol ang mga paa ni Arugi nang tamaan siya ng bomba. Laking gulat ni Nanbo nang malaman na nakikipaglaban si Arugi gamit ang kanyang mga prosthetic na binti. Tumanggi pa rin si Joey na makinig kay Nanbo dahil gusto niya talagang makalaban ang isang malakas na manlalaban na tulad niya. Sa mga sumunod na araw, si Joey ay patuloy na nag-ensayo upang maghanda para sa nalalapit na laban. Sinabi ni Sasha kay Joey na si Arugi ay lumahok sa Megalobox 10 taon na ang nakakaraan, ngunit kinailangan niyang talikuran ang kanyang karera sa pakikipaglaban nang makatanggap siya ng tawag sa serbisyo militar. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya, madaling umakyat si Arugi sa ika-17 na pwesto kasama ang kanyang nasugatan na katawan. Lahat ng mga kalaban ni Arugi ay napabagsak at ipinadala niya sa ospital. Samantala, si Arugi ay lubos na nagsasanay dahil inaabangan din niya ang pakikipaglaban kay Joey. Ngunit pinayuhan siya ng kasalukuyang coach ni Arugi na huwag makipag-away kay Joey, dahil malinaw niyang naiintindihan na masama lang ang pakiramdam ni Arugi, nagseselos sa kasalukuyang estudyante ni Nanbo. Nang magsundalo pala si Arugi, nangako si Nanbo na pananatilihin niyang buo ang kanilang practice room hanggang sa bumalik siya. Ngunit nang bumalik si Arugi, nalaman niyang umalis si Nanbo sa isang abandonadong bahay. Kaya simula noon, palagi na siyang nakaramdam ng matinding galit kay Nanbo dahil sa panloloko sa kanya. Habang nasa bahay, nagtaka si Sasha kung bakit hindi nakilala ni Nanbo si Arugi bilang nangungunang manlalaban sa torneo ng Megalobox. Hindi nakasagot si Nanbo dahil akala niya ay nasawi siya habang nagsisilbing sundalo. Sinabi niya kay Joey na maaaring lumipat si Arugi mula sa depensa patungo sa pag-atake ng napakabilis, kaya sinanay din niya si Joey kung paano balansehin ang depensa at pag-atake. Kinaumagahan, pumunta sina Joey at Arugi sa stadium ng napakaaga para maghanda para sa kanilang laban. Nagpunta si Nanbo para hilingin kay Arugi na maging easy lang kay Joey dahil ang taong kinaiinisan niya ay siya, hindi si Joey. Ngunit wala pa ring pakialam si Arugi at malamig na dumiretso sa ring para simulan ang laban. Nang tumunog ang bell, nagtungo sa gitna ng ring sina Joey at Arugi at patuloy na nagsusuntukan sa mukha ng isa't isa. Ngunit hindi tulad ng mga naunang kalaban ni Joey, si Arugi ay maaaring kumilos ng napakabilis. Nagsimula pa lang ang laban sa loob ng 1 minuto, at si Joey ay ibinagsak niya sa sahig. Gayunpaman, nang magpakita ng pag-aalala si Nanbo, dahan-daang tumayo si Joey at patuloy na humarap kay Arugi. Ngunit hindi pa rin makahanap ng paraan si Joey para ma-counterattack si Arugi dahil napakabilis niyang tumama. Napagtanto ni Nanbo na sinamantala ni Arugi ang mga bukal sa ilalim ng kanyang prosthetic na binti upang makagalaw ng mas maayos. Napakabilis ng suntok ni Arugi kaya hindi nakapag-react si Joey sa oras, at susuntukan na sana siya ni Arugi sa mukha ng palm ito ang referee para tapusin ang unang round. Sinabi ni Nanbo kay Joey na talikuran na ang laban na ito dahil naisip niyang hindi matatalo ni Joey si Arugi, ngunit pinilipit ni Joey ang braso ni Nanbo at sinabing hindi siya susuko hanggat hindi niya ito matatalo. Habang nagpapatuloy ang laban, sinubukan ni Joey na ilipat ang paraan na itinuro sa kanya ni Nanbo. Nang makita iyon, labis na nagalit si Arugi at sinuntok si Joey.
Dahan-daang tumayo si Joey tulad ng dati at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa halftime break, naalala ni Arugi ang panahon noong siya ay estudyante ni Nanbo. Si Nanbo ang nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang balanse sa pagitan ng depensa at pag-atake, tulad ng ginawa ni Joey. Naisip ni Nanbo na sinusubukan ni Arugi na talunin si Joey sa kanyang harapan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, biglang napagtanto ni Joey na walang balak si Arugi na maghiganti kay Nanbo. Kasisimula pa lang ng ikatlong round ng si Arugi ay patuloy na naghagis ng mga suntok na kasing lakas ng mga martilyo sa mukha ni Joey. Ngunit hindi pa rin sumuko si Joey, kahit ilang beses siyang sinuntok ni Arugi. Matapos masanay sa bilis ni Arugi, isang beses siyang natamon ni Joey. Napakalakas ng suntok ni Joey ngayon kaya pinilit ni Arugi na bumangon. Maaari na ngayong salakayin ni Joey si Arugi sa halip na dumpense tulad ng dati. Tuwang-tuwa si Nanbo nang makitang sinimulan na ni Joey na ilapat ang mga bagay na itinuro niya. Tuloy-tuloy na naghagis ng malalakas na suntok si Joey, dahilan para dumpense si Arugi, ngunit tumanggi pa rin si Arugi na matalo kay Joey. Kaya naman, sinubukan niyang bawian ito. Nagkaroon ng pantay na laban ang dalawa sa harap ng cheer ng lahat ng manunood. Gayunpaman, habang nagsusuntukan ang dalawa, biglang ito ang referee para tapusin ang round. Sa halftime break, sumuko si Arugi dahil wala na siyang lakas para ipagpatuloy ang laban. Kaya, idineklara ng referee na si Joey ang nanalo, na ikinatuwa ni Nanbo at Sasha. Nagdesisyon na pala si Arugi na magretiro pagkatapos ng laban na ito dahil hindi na maganda ang kanyang kalusugan. Kaya, gusto niyang maging stepping stone para matulungan niya si Joey na umasenso. Sinabi ni Arugi na kahit kailan ay hindi talaga siya nagdamdam kay Nanbo hanggang ngayon. Malaki pa nga ang pasasalamat niya kay Nanbo sa paghatid sa kanya sa napakagandang boxing sport na ito. Samantala, ang Sure Ado Concern Group ay pumili ng 3 manlalaban upang maabot ang semifinals ng Megalobox, ngunit ang media ay interesado lamang sa isang manlalaban na hindi gumagamit ng gear, tulad ni Joey. Alam na rin ngayon ni Yuro na tinalo ni Joey si Arugi para umakyat sa ika-17 pwesto sa rangkang. Matapos talunin si Arugi, kumalat ang pangalan ni Joey sa bawat sulok, at siya na ngayon ang naging pagmamalaki ng mga malayang tao na naninirahan sa labas ng lungsod. Samantala, naghahanda na rin ang nakatatandang kapatid ni Yukiko na si Mikio na magkaroon ng laban sa nangungunang 4 na manlalaban sa rangkang. Nakatayo si Nanbo sa labas ng arena, nagmamasid sa laban nang biglang dumaan si Yukiko sa kanila. Kaya, maginhawang sinabi ni Nanbo na tiyak na aayusin ni Yukiko na dalhin ang kanyang kapatid sa semifinals. Ngunit sinabi ni Yukiko na wala siyang kinikilingan sa sinuman dahil ang Megalobox ay isang patas na paligsahan. Gumagamit si Mikio ng gear na maaaring automatikong pag-aralan ang lahat ng galaw ng kanyang kalaban, at ang gear na iyon ay automatikong lalaban para kay Mikio nang hindi siya nangangailangan ng anumang pagsisikap. Kaya naman, matapos ang ilang rounds, madali niyang natalo ang top 4 boxers. Susunod na kailangang labanan ni Joey si Mikio para magpasya kung sino sa kanila ang makakapasok sa semifinals. Nais ni Joey na mag-ensayo ng husto bago ang kanilang laban, ngunit hindi pa rin ganap na nakaka-recover ang kanyang katawan mula noong laban kay Arugi. Samantala, nais ng mga miyembro ng Sure Ado Concern na dalhin si Mikio sa semifinals nang hindi na kailangang labanan si Joey dahil, kung tutuusin, siya ay isang pangunahing miyembro ng mayaman at makapangyarihang korporasyong ito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Yukiko sa ideyang iyon dahil naisip niya na ito ay hindi patas. Pero, sa totoo lang, natatakot si Yukiko na ang kapatid niya ang maupo sa pwesto ng presidente kapag nanalo siya sa Megalobox. Pinaplano ni Yukiko na magbenta ng mga gear set na ginawa ng Sure Ado Concern sa militar upang gamitin bilang mga armas. Si Yukiko ang lumikha ng body-integrated hijab na suot ni Yuro, at ang gamit ni Yukiko ay isang malaking tagumpay, kaya pinangunahan siya ng kanyang lolo upang manahin ang posisyon ng Sure Ado Concern Corporation, habang si Mikio ay nabigo sa kanyang automatikong gamit. Napagtanto ni Mikio na ayaw ni Yukiko na siya ang maging kampyon ng Megalobox dahil, kung gayon, ito ay magpapatunay na ang automatic gear ni Mikio ay mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit desidido si Mikio na siya ang mananalo sa kampyonato at posisyon bilang presidente ng korporasyon. Mula nang maging sikat,
Araw-araw ay mayroong isang buong grupo ng mga tao na gustong makilala si Joey, at sinubukan ni Joey na magsanay ng husto upang maghanda para sa nalalapit na laban kay Mikio. Ngunit tila nag-aalala pa rin ang lahat dahil nababasa ng gamit ni Mikio ang galaw ng kanyang kalaban. Sa wakas, dumating na ang araw ng Megalobox boxing match ni na Joey at Mikio. Desidido si Joey na manalo sa laban na ito at dumiretso sa final round para ay rematch si Yuro, pero papunta na sa ring ang grupo niya nang bigla nilang makita si Mikio na nakatayo sa entrance. Natuklasan pala ni Mikio na pekeng ID card ang ginagamit ni Joey para makasali sa kompetisyon, kaya pinilit niyang talikuran ni Joey ang tournament na ito kung ayaw niyang ma-expose ito. Si Joey, kasama ang lahat, ay labis na nagalit matapos ang tahasang pagbabante ni Mikio, ngunit kailangan pa rin nilang isuko ang paligsahan ng Megalobox upang maprotektahan ang reputasyon ni Joey. Tinalikuran na ni Joey ang Megalobox tournament, kaya si Mikio ang huling manlalaban na makakarating sa semifinals. Bumalik ang grupo ni Joey sa bangka sa ilog para planuhin ang susunod nilang gagawin. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Nanbo dahil madaling maalis ni Mikio si Joey, sa pamamagitan ng pagpapalam sa lahat tungkol sa kanya gamit ang isang pekeng ID. Kaya naisip niyang may kinatatakutan si Mikio tungkol kay Joey na ayaw niyang malaman ng iba. Ilang oras na lang ang natitira bago ang seremonya para i-anunsyo ang 4 na semifinalist, kaya hiniling ni Nanbo kay Boss Fujiro na gamitin ang kanyang mga koneksyon para imbestigahan si Mikio. Sinabi ni Fujiro na hindi madedetect ni Mikio ang pekeng ID na ginawa niya. Inisip na lang ni Mikio na hindi sila mamamayan ng lungsod na ito dahil sikat na sikat sila sa underground arena. Kaya sigurado si Fujiro na walang ebidensya si Mikio para akusahan si Joey. Sinabi ni Fujiro na may kilala siyang lalaki na madalas pumunta sa underground arena para tumaya, na nagngangalang Mizuharo. Si Mizuharo ay dating inhinyero na nagtatrabaho sa Shurado Concern. Pagkatapos noon, nagpadala si Fujiro ng isang tao upang ibalik si Mizuharo upang humingi sa kanya ng ilang lihim na impormasyon sa loob ng Shurado Concern. Sinabi ni Mizuharo na minsan siyang tinanggap ng Shurado Concern upang lumikha ng bagong henerasyong kagamitan. Lumahok din si Mikio sa proyekto ng Shurado Concern na bumuo ng mga bagong uri ng gear, ngunit sa huli, ang gear na binuo ni Yukiko ang napili bilang opisyal na modelo dahil ang automatikong gear ni Mikio ay nakatagpo ng masyadong maraming mga error sa labanan. Gusto na ngayon ni Mikio na talunin si Yuro para patunayan na superior ang gamit niya. Sinabi rin ni Mizuharo na mababasa lamang ng gear ni Mikio ang galaw ng mga kalaban na gumagamit ng gear, kaya napagtanto ni Nanbo na hindi kayang talunin ni Mikio ang mga kalaban na hindi gumagamit ng gear, tulad ni Joey. Alam din ni Nanbo na ayaw hayaan ni Yukiko na maabot ng kanyang kapatid ang semifinals, kaya nag-isa siyang pumunta kay Yukiko para hilingin kay Joey na makipag-rematch kay Mikio. Ngunit agad siyang tumanggi dahil automatikong sumuko si Joey sa nakaraang laban kay Mikio. Nasa bahay na ngayon sina Joey at Sasha, naghihintay kung makukumbansi ni Nanbo si Yukiko or hindi. Nagbanta si Nanbo na kung hindi, ikakalat niya ang balita na nanloko ang Shurado Concern Corporation para makapasok si Mikio sa semifinals. Ngunit ikinulong ni Yukiko si Nanbo sa isang silid at pumunta sa opening ceremony ng semifinals. Habang nagsasanay, nakita ni Joey ang mga paputok ng seremonya sa lungsod. Tumawag si Nanbo para ipaalam kay Sasha na nabigo siyang kumbansihin si Yukiko, ngunit sumakay na si Joey sa kanyang motor at dumiretso sa opening ceremony. Si Yuro at dalawang Western fighters ang napili para makapasok sa Megalobox semifinals. Naghahanda si Yukiko na ipahayag si Mikio bilang ika-4 na manlalaban na napili nang biglang nagpakita si Joey. Hiniling ni Joey kay Yukiko na hayaan siyang makipag-spar kay Mikio. Sa sandaling makita niya si Joey, hinamak siya ni Mikio na parang aso at sinabihan ang security guard na sipain siya palabas. Gayunpaman, alam din ni Yukiko na binyantaan ng kanyang kapatid si Joey ng isang bagay upang isuko niya ang huling laban, kaya muling aayusin ni Yukiko ang laban ni na Joey at Mikio upang piliin ang ika-4 na manlalaban. Galit na napagtanto ni Mikio na gagawin ni Yukiko ang lahat upang maiwasan ang kanyang tagumpay. Kaagad pagkatapos nito, pinalibutan ng mga manunood ang Megalobox Arena upang panuurin ang laban ni na Joey at Mikio. Ang mga residente sa labas ng lungsod ay nanunood din ng kanilang laban na ipinakita sa TV.
Ngunit hindi tulad ng mga naunang naisip, si Joey ay nakatagpo ng kaunting mga paghihirap kapag kailangang labanan si Mikio. Napagtanto ni Nanbo na dapat na-upgrade ni Mikio ang kanyang gear gamit ang mga bagong feature. Mababasa na nito ang mga galaw ng mga manlalaban na hindi gumagamit ng gear, tulad ni Joey. Ginamit ni Joey ang mga diskarteng natutunan niya kamakailan mula kay Nanbo para atakehin si Mikio, ngunit na-activate ng gear ni Mikio ang motion copying function para tulungan siyang patumbahin si Joey gamit ang sarili niyang mga galaw. Sa panahon ng pahinga, natuklasan ng lahat na ang gamit ni Mikio ay may kakayahang kumopya. Habang tumatagal ang laban, mas lalakas ito. Sa ikatlong round, nanatiling hindi nagbabago ang sitwasyon kumpara sa dati. Si Joey ay napabagsak ni Mikio sa kanyang automatic gear hanggang sa mahulog siya sa ring, ngunit determinado si Joey na siya ang mananalo dahil ang kasalukuyang kapangyarihan ni Mikio ay nagmumula sa gear at hindi sa kanyang sarili. Labis na nainis si Mikio dahil patuloy na bumabangon si Joey matapos siyang pabagsakin. Nagulat si Mikio at ang lahat nang makitang nakatayo si Joey at tumanggi na sumuko, ngunit ang mas kakaiba ay hindi matamaan ni Mikio si Joey sa ngayon. Ang kanyang gamit ay biglang tumigil sa paggana at tumangging umatake. Napag-alaman na nang tumayo si Joey, naisip ng mga gamit ni Mikio na may pinaplano siya, kaya't huminto ito para kalkulahin ang susunod niyang pag-atake. Sinabi ni Joey na kailangan niyang pabagsakin si Mikio sa isang hit para maiwasan ang counter-attacking ng kanyang gear. Pagkatapos noon, gumamit ng defenseless mode si Joey para harapin ang mga gamit ni Mikio, pero inisip ng mga nakapaligid na audience na nanghina na si Joey kaya ganoon siya, habang naghihintay sina Nanbo at Sasha sa finishing blow ni Joey. Nang makitang tumanggi ang kanyang gamit sa pag-atake, inoff ito ni Mikio at pagkatapos ay galit na sumugod upang salakayin si Joey, ngunit agad na naiwasan ni Joey ang pag-ataking iyon at pagkatapos ay inihagis ang isang suntok sa kanyang panga. Matapos tamaan ng suntok ni Joey, bumagsak si Mikio sa sahig at nawalan ng malay. Idineklara ng referee na si Joey ang panalo bago ang cheer ng libu-libong manunood. Ayon sa orihinal na kontrata, si Joey ang ika-4 na boksingero na mapipili para makapasok sa semifinals ng Megalobox. Tinanggap ni Mikio ang kanyang pagkatalo at nagpakita ng paggalang kay Joey habang umaalis. Nakita rin ni Joey sina Yuro at Yukiko na nanunood ng kanyang laban sa lahat ng oras na ito. Lubhang nasasabik si Yuro dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng rematch kay Joey sa World Class Boxing Tournament na ito. Nang gabing iyon, nagdaos ang lahat sa kapitbahayan ng isang napakagandang party para ipagdiwang ang tagumpay ni Joey, ngunit hindi siya nakadalo sa party dahil kailangan niyang manatili sa kanyang silid para makapagpahinga. Masayang kumakain at umiinom ang lahat nang biglang dumating si Fujiro, at tinawag si Nanbo para makipag-usap. Lumalabas na 3 buwan na ang nakalipas, kinailangang makipag-deal ni Nanbo kay Fujiro para pumayag siyang tulungan si Joey na makapasok sa Megalobox Tournament. Gusto niyang magkunwaring tila matatalo si Joey sa semifinals para linlanggan ang audience sa pagtaya ng pera. Kung kayang ayusin ni Fujiro ang mga resulta ng paparating na laban, kikita siya ng malaking pera. Hindi makatanggi si Nanbo kay Fujiro dahil may utang pa itong malaking halaga sa kanya. Nang malaman ni Joey na matagal na siyang sinasamantala ni Nanbo, agad niya itong sinuntok sa galit at saka sumakay sa kanyang motorsiklo. Kahit ang munting Sasha ay labis na nadismaya nang mapagtanto niyang niloko sila ni Nanbo. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference ang Sherado Concern Group para sa 4 na pinakamalakas na manlalaban, ngunit hindi dumating si Joey sa press conference. Sa halip, pumunta siya sa bahay ng matandang nag-aayos ng sasakyan para manood ng TV. Samantala, pinilit ni Nanbo si Sasha na pumunta sa isang lugar kasama niya. Alam ni Nanbo na ginagamit din ni Sasha si Joey para sa personal na layunin, hindi lang siya. Sinabi ni Engineer Mizuharu kay Nanbo na ang ama ni Sasha ay dating nagtatrabaho sa Sherado Concern Corporation, ngunit ang lolo ni Yukiko ay may pinaslang na ama ng bata upang protektahan ang mga lihim ng kumpanya. Kaya't nang masawi ang kanyang ina, hiniling ni Sasha na sundan si Joey sa Megalobox upang humanap ng paraan upang maipaghiganti ang kanyang ama. Pagkatapos, biglang dinala ni Nanbo si Sasha sa labas ng isang mansyon na tinutuluyan ni Yukiko. Parang nag-organize siya ng napakagarang party para imbitahan ang mga business partners niya.
Pagkatapos, binigyan ni Nanbo si Sasha ng isang maliit na kutsilyo at sinabi sa kanya na kunin ang buhay ni Yukiko upang ipaghiganti ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, ang bata ay walang sapat na lakas ng loob na gawin ang malupit na bagay na iyon. Malinaw na naunawaan ni Nanbo na kung tumanggi si Joey na lumahok sa pagsasaayos ni Fujiro, tiyak na aalisin niya ang mga ito. Kaya hiniling ni Nanbo kay Yukiko na alagaan si Sasha hanggang matapos ang torneo ng Megalobox. Nang malaman niyang pinaslang ng kanyang lolo ang ama ni Sasha, agad siyang pumayag na bumawi sa bata. Kinabukasan, nagsimula ang unang semi-final sa pagitan ni Yuro at ng isang boksingero mula sa Spain na nagngangalang Peter. Inimbitahan ni Yukiko ang ilang kinatawan mula sa militar na panoorin ang laban para makita ang performance ng gear na ginagamit ni Yuro. Pagpasok pa lang ng laban, patuloy na inaatake ni Peter si Yuro gamit ang kanyang napakalakas na suntok. Medyo nataranta siya nang makita niya si Yuro na napakadaling maka-counterattack. Nagkaroon ng pantay na laban ang dalawa sa harap ng mga cheer ng libu-libong manunood, ngunit matagumpay na inihagis ni Yuro ang isang suntok mula sa ibaba ng panga nito para talunin si Peter. Matapos talunin si Peter, si Yuro ang naging unang boksingero na umabot sa huling round. Nang gabing iyon, nakatayo si Joey sa tabi ng ilog at ninanamnam ang simoy ng hangin nang bigla niyang makitang pinapasil ni Yuro ang kanyang aso sa paglalakad. Nang makita niya si Yuro na papalapit sa kanya, pinuri ni Joey ang kanyang suntok na ginamit niya kanina, ngunit determinado pa rin si Joey na makalusot sa semifinals upang magkaroon ng tunay na laban kay Yuro. Kinaumagahan, nagpadala si Nanbo ng headset sa kinaroroonan ng tagapag-ayos ng sasakyan at hiniling na ibigay ito kay Joey. Hinawakan ito ni Joey at dumiretso sa arena para sa kanyang semi-final match. Sa semi-finals, makakaharap ni Joey ang isang boksingero mula sa Amerika na nagngangalang Glenn. Sumang-ayon si Joey na isakatuparan ang pinakamalaking deal-fixing deal sa kasaysayan ni Fujiro. Nakaupo si Nanbo sa isang VIP room kasama si Fujiro, naghihintay na magsimula ang laban. Pagkatapos noon, dahan-daang pumasok si Glenn sa ring sakay ng napakakul na gold-plated na kotse, at nagulat ang lahat nang makitang pumasok si Joey sa ring dala ang kanyang lumang gamit. Ngunit naisip nila na si Joey ay naglagay ng mga gamit dahil si Glenn ay mas malakas kaysa sa kanyang mga naunang kalaban. Nang makita ni Nanbo si Joey na ganoon, naintindihan niya na pumayag siyang sundin ang plano ni Fujiro dito. Hindi makapaniwala si Yuro na isinuko na ni Joey ang kanyang pride para magsuot ng gamit. Samantala, nakatayo sa labas si Sasha at ang kanyang mga kaibigan na nanonood ng laban. Galit na tumakbo ang bata dahil hindi niya inaasahan na papayag si Joey na sundin ang plano ni Fujiro. Sa mga unang minuto ng laban, patuloy na kinailangan ni Joey na tumakas mula sa mga pag-atake ni Glenn, tinulungan siyang makatagal sa unang kalahati. Napagtanto ni Fujiro na sinusubukan ni Joey na kumilos upang maiwasang makilala ng madla. Nagsisimula pa lang ang second half nang sumugod agad si Joey para salakayin si Glenn. Sinabi ni Nanbo na dapat makaligtas si Joey sa ikalawang round para magtagumpay ang plano, kaya sinubukan ni Joey na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Glenn at patuloy na sinuntok siya sa mukha. Nang matapos ang ikalawang round, mabilis na dumami ang mga taong tumataya kay Joey. Pauwi na si Sasha nang bigla siyang nalungkot sa pagsasamantala kay Joey para sa kanyang paghihiganti. Sinabi ni Nanbo kay Joey na pagkatapos ng laban na ito, siya ay magiging malaya, ngunit nalito si Nanbo nang sabihin ni Fujiro na kailangan nilang magtrabaho para sa kanya magpakailanman. Gayunpaman, nang si Joey ay na-corner ni Glenn, si Sasha ay biglang tumakbo sa ring at sinabi ng bata kay Joey na ipaglaban ang kanyang sarili. Ngunit bumagsak si Joey matapos magtiis ng sunod-sunod na malalakas na suntok mula kay Glenn. Biglang sumulpat si Yuro sa ring para himukin si Joey na tumayo. Si Nanbo ay nakikipag-away sa mga nasasakupan ni Fujiro dahil ayaw na niyang gawin ang maruming trabahong ito. Sinabihan niya si Joey na manalo sa laban na ito upang matupad ang kanyang pangarap. Nang marinig iyon, inalis ni Joey ang kanyang gamit para makipaglaban kay Glenn. Matagumpay niyang napatumba si Glenn gamit ang isang suntok sa mukha. Idineklara ng referee na si Joey ang panalo. Masayang tumakbo si Sasha sa ring para yakapin si Joey. Kinikilala ni Yuro si Joey bilang ang pinakamalakas na manlalaban na nakilala niya. Pagkatapos noon, tumakbo sina Joey at Sasha sa VIP room para iligtas si Nanbo,
ngunit kinuha ni Fujiro ang natitirang mata ni Nanbo para bayaran ang kanyang utang. Hinayaan niyang kunin ni Joey si Nanbo at sinabing simula ngayon, wala na silang utang sa isa't isa. Si Yukiko ay pumirma ng isang kontrata sa negosyo sa militar. Ang army ay sabik na makitang mapanalunan ni Yuro ang kampyonato gamit ang kagamitang iyon, ngunit biglang gustong alisin ni Yuro ang kanyang gamit para makipaglaban kay Joey. Labis na natakot si Yukiko nang marinig iyon mula kay Yuro, ngunit sinabi ni Yuro na ito ang kanyang hiling at iniwan kaagad ang pag-aalala sa Shurado. Si Joey ay labis na nasa sabik ngayon dahil sa wakas ay makakalaban na niya si Yuro. Hiniling ni Nanbo kay Arugi na maging kalaban niya sa pagsasanay sa halip na magsanay gamit ang isang punching bag. Samantala, si Yuro ay nagmaneho patungo sa isang kahoy na bahay sa lalim ng kagubatan upang hanapin si Mikio. Hiniling ni Yuro kay Mikio na tanggalin ang gamit sa kanyang katawan, na ikinagulat niya. Sinabi ni Mikio kay Yuro na ang pag-alis ng gamit sa kanyang katawan ay magdudulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit nagpa siya pa rin si Yuro na alisin ito dahil gusto niyang magkaroon ng patas na laban kay Joey. Pumunta rin si Yukiko sa bahay ni Mikio pagkatapos niyang tanggalin ang gamit sa katawan ni Yuro. Sa ngayon, wala pa ring malay si Yuro sa kama, at aabutin ng isa pang araw para magising. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nakita ni Yukiko si Yuro na nagmamadaling pumasok sa pagsasanay sa sandaling makagalaw siya. Samantala, si Joey at ang lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang day off bago ang final match. Dumating si Yukiko para sabihin kay Joey na inalis na ni Yuro ang kanyang gamit para labanan siya, kaya tuwang-tuwa si Joey at nagpatuloy sa pagsasanay upang maghanda para sa huling laban kay Yuro. Sa wakas, dumating na ang araw ng climactic match ni na Joey at Yuro. Binigyan ni Nanbo ng lucky charm si Joey para tulungan siyang makaiwas sa mga suntok ni Yuro. Pagkatapos noon, lahat ng tao sa paligid ng ring ay labis na nagulat nang makita si Yuro na wala ring suot na gamit para makipaglaban. Nagkaroon na ngayon ng masalimuot na galos ang katawan ni Yuro matapos tanggalin ang gamit. Si Joey at Yuro ay may pantay na tugma na hindi mapagpasyahan, ngunit medyo mas mahusay pa rin si Yuro kaysa kay Joey dahil mayroon siyang mas mabilis na bilis ng pag-atake. Nagawa niyang ibagsak si Joey sa ring gamit ang isang malakas na suntok. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Joey na tumayo bago umabot sa 10 ang bilang. Matapos ang ilang sandali na makipagpalitan ng suntok, matagumpay na nasuntok ni Joey si Yuro sa mukha. Tuwang-tuwa ang mga nanonood dahil sa intense ng laban nilang dalawa. Patuloy silang lumalaban hanggang sa ika-13 round ngunit hindi pa rin natapos ang laban na ito, kaya't sama-sama silang naglunsad ng isang mapagpasyang suntok upang tapusin ang mahabang labanan na ito. Nang marinig ang resulta ng laban, biglang napaluha si Yukiko. Parehong malubhang nasugatan sina Joey at Yuro, kaya pansamantalang nakansela ang kanilang huling laban. Makalipas ang isang taon, nagtayo si Nanbo at ilang mga bata sa grupo ni Sasha ng isang maliit na silid para sa pagsasanay. Nawala ang magkabilang paa ni Yuro pagkatapos ng final match ng Megalobox kay Joey. Si Yukiko ay nag-organisa ng isa pang Megalobox tournament nang hindi gumagamit ng gear. Huminto na ngayon si Joey sa pakikipagkompetensya at nagtatrabaho bilang isang kargador upang kumita, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang maraming mga paghihirap sa hinaharap. Ang pagbubukas ng ikalawang bahagi ng Megalobox ay ang eksena ng huling laban ni na Joey at Yuro. May isang lalaking nakatayo na nanunood ng laban, saka ngumiti at umalis. Sinabi niya na sa wakas ay naiintindihan niya na hindi siya kabilang sa ring na iyon. Bumalik sa pangunahing nilalaman ng anime, binago na ngayon ni Joey ang kanyang pangalan sa Nomad. Siya ay nananalo ng mga laban sa underground world nang walang kahirap-hirap. Sa baba ng ring, tumingin si Nanbo sa kanya at ngumiti pagkatapos ng laban. Sinabihan siya ng manager na baguhin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, dahil dumating sila upang manood ng isang palabas, hindi isang mabilis na laban na ganoon. Sinabi sa kanya ni Nomad kung gusto niya iyon, pagkatapos ay hanapan siya ng isang kalaban na may pantay na lakas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, natatanggap niya ang kanyang huling sweldo at umalis. Bumalik sa silid ng hotel, nakahiga siya na nagbabasa ng bulletin board nang magpakita si Nanbo sa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang makasalanan na patuloy na nag-aaksaya ng kanyang buhay at gumagala ng walang layunin. Parurusahan siya ng Diyos kahit baguhin man niya ang kanyang pangalan, at hindi pa rin niya mababago ang nakaraan.
Galit na binato ni Joey si Nanbo ng bote ng beer, at biglang nawala si Nanbo. Tila na pagkatapos ng laban, si Joey ay natroma sa pag-iisip. Kumakabog ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang katawan na parang nanghihina, pinipilit siyang uminom ng mga painkiller. Sa oras na ito, ang TV ay nagpapakita ng balita tungkol sa Megalobox. Sinabi nila na nawala si Joey pagkatapos ng laban kay Euro. Bagamat walang anunsyo, tila nagretiro na siya. Pagkatapos bumili ng gamot, pumunta si Joey sa isang bar para maibsan ang kanyang kalungkutan. Makalipas ang ilang sandali ng pag-inom at pag-take ng gamot ay nahimatay siya. Nang magising siya, may dumating na lalaki para yayain siyang uminom, ngunit agad na tumayo si Joey at umalis. Kinabukasan, nag-uusap ang mga boss para maghanap ng kalaban para sa pinakamalakas na boksingero. Walang gustong lumaban sa kanya. Narinig ito ni Joey, na nakahiga sa tabi niya, at tumayo, gusto siyang labanan sa kabila ng pagtutol ng lahat. Nangako si Joey na hindi sila bibigwin at bibigyan sila ng pera. Noong gabing iyon, ginanap ang laban. Ang kalaban ni Joey ay isang boksingero na nagngangalang Chifo. Siya ang lalaking tumugtog ng gitara at nagyaya kay Joey na uminom noong nakaraang gabi. Sa simula pa lang ng unang round, sinubukan siya ni Joey ng ilang suntok, ngunit nailegan silang lahat ni Joey. Nag-counterattack pa siya na ikinagulat ni Joey. Pinigilan niya ang mga paa ni Joey sa paggalaw at inihagis ang isang backhand na suntok na nagpalipad kay Joey. Karamihan sa mga tao ay tumaya kay Chifo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipaglaban, nagpakita si Joey ng mga palatandaan ng pagkahilo. Sa baba ng ring, nagpakita si Nanbo. Nagsabi siya ng ilang bagay na nakakagambala sa kanya. Napaatras at nakaiwas lang si Joey, ngunit hindi makaatake dahil masyadong nagsasalita si Nanbo. Sinabihan siya ni Joey na tumahimik at sumugod sa kanyang kalaban, ngunit madali niyang naiwasan silang lahat at sinabi kay Joey na naubos na ang gamot. Pagkatapos, sinuntok ni Chifo ng backhand punch si Joey na halos mawalan ng malay. Ginamit ni Joey ang lahat ng kanyang lakas para tumayo at ipagpatuloy ang laban. Kahit napakagaan ng kanyang mga suntok ay nasuhulan ang kanyang kalaban kaya nagkunwari siyang tinamaan ng suntok ni Joey at saka nahimatay. Dahil dito, nanalo muli si Joey. Pagkatapos ng laban, pinuntahan siya ni Joey para itanong kung bakit niya ginawa iyon. Hindi ba nakakahiya para sa isang propesyonal na boksingero na gawin iyon? Tanong ni Chifo kay Joey, ano naman sayo? Natigilan si Joey sa tanong. Bilang tugon sa tanong na iyon, sumugod si Joey kay Chifo ngunit sinuntok ito sa tadyang. Bago umalis, sinabi ni Chifo na kung hindi ginamit ni Joey ang gamot na ito, malamang na siya ang nakahandusay sa lupa. Kinabukasan, pumunta si Joey sa ibang arena para humingi ng trabaho. Pagkapirma pa lang ng kontrata at paghahandang umalis, ninakaw ng isang batang immigrant ang kanyang motor. Matapos nakawin ang motor, niliber ng bata ang kanyang mga kaibigan sa isang supermarket. Bagamat hindi tagalungsod na ito ang bata, pinayagan siyang sumali sa isang gang ng mga lokal. Pagkatapos gumastos ng pera, bumalik ang mga lalaki sa kanilang lungga. Habang nagkakagulo sila, nahuli sila ni Joey at dinala ang bata sa kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtatanong ay nandoon pa rin ang motor ni Joey, ngunit naibenta na ang mga gamit ni Joey. Habang nagsasalita, biglang nakaramdam ng hilo si Joey at bumagsak sa lupa. Matapos magising, natagpuan ni Joey ang kanyang sarili sa silid ng isang tao. Pinayuhan siya ng ina ng bata na magpahinga habang hinihintay ang pag-aayos ng kanyang motor. Matagal nang hindi umuuwi ang may-ari. Ito ay isang lugar ng immigrant. At pumili sila ng abandonadong parke at nagtayo ng bahay sa kanilang sasakyan. Ngayon ang holiday nila. Habang sila ay kumakanta at sumasayaw, isang grupo ng mga tao mula sa lungsod ang dumating upang ipahayag na sila ay aalisan ng kanilang tirahan. Nagsimulang magtalo ang magkabilang panig. Maya-maya, lumabas ang isang lalaki at nangakong lilipat sa loob ng 2 linggo. Si Chifo iyon, at sanay na ang lahat dito na paalisin ng ganito, pero sinabihan sila ni Chifo na mapanatag sila dahil bibilhin niya ang lupa. Sa gabi, ang lahat ay nagdaos ng salo-salo na may kantahan at sayawan. Sabay na nag-usap sina Joey at Chifo. Natuklasan niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Joey mula sa unang pagkikita, at itinuring niya si Joey bilang kanyang gabay na liwanag dahil nanalo si Joey sa paligsahan gamit ang kanyang mga kamay. Kaya,
Susundan niya siya sa paligsahan upang kumita ng sapat na pera para mabili ang lupang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo sa likuran ang batang nagngangalang Miko, nakikinig sa lahat. Agad siyang tumakbo para sabihin sa boss na nandito si Joey, at gusto niyang kunin si Joey na sumali sa kanyang tournament. Kinaumagahan, natapos nang ayusin ni Joey ang kanyang motor at umuwi na. Kakaalis lang ni Joey saglit nang dumating ang boss para hanapin si Joey para makipag-ayos sa kontrata, ngunit sinabi ni Chifo na kakatawanin niya ang kapitbahayan na ito sa tournament. Galit na umalis ang amo at binati si Chifo ng good luck. Sa gabi, nasa banyo si Joey nang magpakita si Nanbo at hinimok siyang gumamit muli ng bawal na gamot. Nasawi na pala si Nanbo, at ang mga imahe ni Nanbo ay kinahuhumalingan ng isip ni Joey. Galit na kinuha ni Joey ang bag ng bawal na gamot at pumunta sa kinaroroonan ni Chifo. Gusto niyang masaksihan ang pangarap ni Chifo at matupad ito. Pumunta dito si Joey para tulungan si Chifo na gantihan siya sa pagtulong sa kanya na huminto sa pagkalulong sa bawal na gamot salamat kay Chifo. Kinabukasan, magkasamang nagpractice ang dalawa. Tinanong ni Chifo si Joey kung ano ang kanyang diskarte. Sinabi ni Joey na kailangan lang ni Chifo na kumuha ng kaunting hit hanggat maaari. Kung ayaw niyang makapasok sa finals na puno ng sugat ang katawan, kailangan lang niyang magdistansya at maghintay na maubos ang lakas ng kalaban, at pagkatapos ay mag-counterattack. Habang nagsasanay, nagpakita ang imahe ni Nanbo, dahilan para sumakit ang ulo ni Joey. Naalala niya ang nakaraan ng masawi si Nanbo, at mukhang may nagawang mali si Joey kaya nangako si Sasha na hindi siya patatawarin. Bumalik kay Miko at sa kanyang mga kaibigan na nagbabantay sa isang supermarket malapit sa kanilang bahay. Binalaan nila ang mga immigrant sa lugar na umalis dito. Sinabi ni Chifo na hayaan siyang hawakan ito, ngunit ang mga tao dito ay hindi sapat ang tiwala sa kanya. Nagtatanong sila kung bakit hindi nila hinihiling na sumali si Joey. Ngunit sabi ni Chifo hindi na makakalaban si Joey dahil ito ang kanilang tahanan. Kailangan nila itong protektahan at huwag umasa kay Joey. Dumating ang ina ni Miko para aliwin si Chifo, dahil baka kasi sobrang stressed ang mga tao dito. Si Joey ay nahihirapan pa rin sa pananakit ng ulo, at baka nandoon pa rin ang pagkalulong niya sa bawal na gamot. Sa gabi, gumawa si Chifo ng tsaang pampawala ng sakit ng ulo kay Joey at sinabi sa kanya na katulad siya ni Joey nang masawi ang kanyang anak. Pinapayuhan niya si Joey na maging matatag, kahit na napakahirap na ng buhay na ito. Kinaumagahan, nagaganap ang unang laban ni Chifo at gayon din ang pagbubukas ng paligsahan sa lungsod. Ang kalaban ni Chifo ay pinangalanang Camilo. Walang nag-iisip na mananalo si Chifo, ang madla ay tumataya kay Camilo. Sa pagsisimula ng laban, patuloy na sinuntok ni Camilo si Chifo, na tinakpan lang ang mukha para harangin ang mga suntok para maubos ang stamina ng kalaban. Maya-maya, sumugod si Camilo, ngunit binigyan siya ni Chifo ng napakabilis na suntok sa harap, na sinundan ng pag-iwas at kanang kamay na nagpatambo sa kanya sa ring. Masyadong madali ang tagumpay para kay Chifo. Pagbalik sa silid, pinuri ni Joey ang ina ni Miko sa pag-aalaga ng mga gamit ni Chifo, ngunit sinabi niya na ang kagamitan ay ginawa ni Chifo at ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay ginawa ito para sa isang defensive na estilo, ngunit isang araw, nasawi ang kanyang anak. Nasira din ang gear, at nahulog si Chifo sa kalungkutan. Upang matandaan ang lugar kung saan sila nakatira ng magkasama, susubukan niyang bilhin muli ang lupang ito. Matapos marinig iyon, naramdaman ni Joey na muli niyang natagpuan ang kanyang sarili. Nagpasya siyang mag-ahit at magpagupit ng buhok. Si Chifo ay nakikipaglaban sa isang tila malakas na kalaban. Paulit-ulit na hinahampas ng kalaban si Chifo na hindi na ito makahinga. Sa pahinga, sinabihan ni Joey si Chifo na magpanggap na matamaan at bumagsak tulad ng sa laban kay Joey. Panatilihin ang isang ligtas na distansya upang ang suntok ay hindi mapanganib. Pagkatapos, inaakit ni Chifo ang kalaban na suntukin siya. Nagkunwaring bumagsak si Chifo at naghahabol ng hininga. Nakita ito ng kalaban at sumugod siya para tapusin siya, ngunit sinamantala ni Chifo ang kahinaan ng kalaban at sinuntok niya ang tadyang ng kalaban, dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Isa na namang panalo para kay Chifo at pasok na sa finals. Pagbalik niya sa bahay, isang arson attack ang nangyari, at ang mga salarin ay si Miko at ang kanyang mga kaibigan. Sumugod si Chifo sa apoy para kumuha ng kung ano.
Gusto pala niyang isave ang mga larawan ng kanyang pamilya. Nagpasya si Miko na tumakas sa bahay matapos aminin na siya ang sanhi ng sunog. Bago siya umalis, ipinaalala niya kay Chifo na nasawi ang kanyang anak dahil sa kanya. Naalala ni Joey ang imahe ni Sasha na sinisisi siya. Kinabukasan, bago ang susunod na laban, binisita nilang dalawa ang puntod ng mga yumao. Ipinaliwanag ni Chifo kay Joey na ang kanyang mga aksyon bago ang laban ay isang mensahe upang hilingin ang lahat na ligtas na makauwi. Ngayon ang semi-final match, at ang kalaban ni Chifo ay si Momoya. Matapos ang mga panunukso ng kanyang kalaban, si Chifo ay malapit ng sumugod bago pa man magsimula ang laban, ngunit sa kabutihang palad, napigilan siya ni Joey sa kanyang mainit na ulo. Nahulog si Chifo sa plano ng kanyang kalaban. Kaya, maaaring masira ang defensive counterattack na diskarte ni Joey. Nauna nang sumugod si Chifo, ngunit hindi ito epektibo. Muntik nang matamba ni Momoya si Chifo. Noong break time, inamin ni Chifo na lalo siyang nabalisa habang tumatanda siya. Pinaalalahanan siya ni Joey na nangako siyang uuwi ng ligtas. Samantala, papalabas na ng syudad si Miko, inaalala ang usapan nilang dalawa noon. Naalala ang sinabi ni Chifo noon, tila nagising siya at saka sinabihan ang driver na iliko ang sasakyan sa arena. Sinunod ni Chifo ang bawat utos ni Joey, na patuloy na tinatamaan ang gilid ng kanyang kalaban. Buti na lang at nakabangon si Momoya. Nakinig siya sa mga tagubilin ng coach, tinanggap ang pagbabawas ng mga puntos, at gumawa ng dirty tactics kay Chifo, sinuntok si Chifo sa likod ng leeg, na naging dahilan upang muling bumagsak siya sa sahig. Ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin siya. Habang tumatayo, sinabi sa kanya ni Chifo na magsisimula na ang totoong laban. Medyo natakot si Momoya pagkarinig nun. Sa pagpapatuloy ng laban, galit na inihagis ni Chifo ang 12-dosenang tumpak na suntok, dahilan para halos hindi makahinga si Momoya. Patuloy na tinatawag ng buong stadium ang pangalan ni Chifo. Dumating si Miko para manood ng laban, at laking gulat niya nagsimula na ang 5th round. Patuloy na naglalaro ng dirty tactics si Momoya, paulit-ulit siyang sinusuntok sa likod ng leeg. Patuloy na tinatawag ni Chifo ang pangalan ng kanyang anak. Biglang tinawag ni Miko ang pangalan niya kaya mas naging masigla siya. Dalawang kaliwat kanang suntok ang ibinato niya at pinabagsak si Momoya sa sahig. Pag-uwi, nagpasalamat si Chifo kay Joey. Salamat sa kanya, natupad ang kanyang pangarap at nabago ang lahat sa paligid. Samantala, muling nakipagkita si Miko sa mga gangster at nagpahayag na hindi na siya gagawa ng masama ngunit nagpasya siyang manatili rito. Bagamat gusto nilang pahirapan si Miko, sa kabutihang palad, pinigilan sila ng pinakamalaking tao, at umalis silang lahat. Sinabi ni Chifo kay Joey na sabihin sa lahat na kailangan niyang magpahinga, na sapat na ang lahat. Nagyakapan ang dalawa at nangakong magkikita ulit bukas. Sinabi rin ni Chifo na isang araw ay gusto niyang makilala muli si Joey sa ring at maging magkalaban sa isa't isa. Pagkatapos, nakatulog ang buong kapitbahay. Kinaumagahan, nagising si Joey. Habang naghahanda ng almusal, tumakbo si Miko para ibalita na pumanaw na si Chifo. Tinapos niya ang kanyang buhay sa panghihinayang ng lahat. Nagmana si Joey ng gamit ni Chifo. Tsaka ang lupa ay binili ng nanay ni Miko gamit ang perang kinita ni Chifo. Marahil ay pumanaw na siya matapos matupad ang kanyang pangarap. Nang malaman niya ang lahat, kahit malungkot, medyo gamaan ang loob ni Joey at umalis. Nag-replay ang eksena sa anime pagkatapos manalo si Joey sa tournament. Masayang nagsasanay ang lahat, at si Joey ang naging coach. Si Sasha ay parang isang technical advisor, nagsusuri ng data. Tila sa oras na iyon, sila ang pinakamalakas na koponan sa Earth. Bumalik kay Joey, pinuntahan niya ang repairman ng gear mula noon. 5 taon na ang nakakalipas simula nang bumalik siya rito. Tinanong niya si Ohio kung nasaan si Sasha, ngunit nakatanggap lamang ng mga paninisi at hindi nagpahayag ng impormasyon tungkol kay Sasha. Nang maglaon, pumunta si Joey sa lumang gym, ngunit ito ay isang mapanglo na lugar. Nasira ang gym, at naalala niya ang anunsyo ng doktor tungkol sa kalagayan ni Nanbo noon. Si Nanbo ay mayroon lamang 6 na buwan upang mabuhay, at upang mapahaba ang kanyang buhay, kailangan niyang gumastos ng maraming pera. Alam iyon ni Sasha, ngunit wala siyang magawa kundi yakapin si Joey at umiyak.
Upang makakuha ng pera na ipapagamot kay Nanbo, muling pinuntahan ni Joey si Nanbo at hiniling na makasama siya muli sa isang friendly match sa disipulo ni Yuro. Bumalik sa kasalukuyang timeline, si Joey ay natutulog sa lumang gym. Isang bata ang pumasok, at inatake niya si Joey gamit ang isang kahoy na patpat, ngunit sa kabutihang palad, naiiwasan ito ni Joey. Pagkatapos ay natuklasan ni Joey na ito ay si Sasha. Sinabi niya na hindi niya ito bahay, at sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na pumasok. Pagkatapos ay sinuntok niya si Joey hanggang sa mahimatay siya, at nagkaroon lang ng oras si Joey para mag-sorry. Kinaumagahan, pumunta si Arugi kay Joey at dinala siya sa puntod ni Nanbo. Sinabi ni Arugi kay Joey ang tungkol sa mga bata noon. Pagkaalis ni Joey, pinapunta sila ni Sasha sa ampunan ng grupong Sherado. Ngayon ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang landas, ngunit si Sasha ay naging alagad ni Arugi, na sinusundan ang landas ng Megalobox. Bagamat walang talento si Sasha, nadaig ni Sasha ang pagnanais na lumaban kay Arugi. Ngayon, umalis na si Sasha at isa ng mandirigma sa underground arena. Hindi maintindihan ni Arugi kung bakit iniwan ni Joey ang mga bata sa mga panahong kailangan siya ng mga ito. Siya ngayon ay naging estranghero sa kanila, at wala nang tatanggap sa kanya. Tahimik na pumunta si Joey sa underground arena para hanapin si Sasha. Sinabi niya kay Sasha na siya ay mapipigil sa ganoong paraan ng pakikipaglaban, ngunit sinabi ni Sasha kay Joey na umalis at huwag nang muling magpakita. Matapos marinig iyon, natigilan si Joey. Naalala niya ang nakaraan noong kumakain sila ng mga bata. Nangako siya na susubukan niyang makuha ang premyong pera mula sa friendly match para gamutin si Nanbo. Umaasa si Joey na maniniwala sila sa kanya. Nangako siyang ibabalik si Nanbo, ngunit tila hindi mapalagay si Sasha habang si Nanbo ay unti-unting nanghihina. Gusto ni Joey na manalo ng higit pa, ngunit hindi nagkaroon ng oras upang bisitahin si Nanbo. Nagpractice siya araw at gabi, kaya naman nagalit si Sasha sa kanya. Pinayuhan ni Sasha si Joey na bisitahin si Nanbo, ngunit nag-aabala lamang si Joey sa pagsasanay at galit na umalis si Sasha. Si Joey ay kumukuha ng tubig at iniisip ang nakaraan nang masira ang motor ng isang batang lalaki sa malapit. Tumulong si Joey at napagtanto na si Jerry iyon, isa sa mga ulila sa nakaraan. Si Jerry na ngayon ang may-ari ng isang restaurant sa lungsod. Dahil nagmamadali siyang iwasan si Joey, ibinaba niya ang advertisement ng restaurant. Samantala, nasa restaurant ni Jerry ang grupo at tinatalakay ang pagbabalik ni Joey. Biglang may nagpakita na dalawang customer para kunin ang isang bata. Sumugod si Sasha para protektahan ito gamit ang isang bote ng beer, at nagawa niyang itaboy ang dalawang lalaki. Kinabukasan, habang wala ang lahat, dumating sila para guluhin ang restaurant at kinuha ang business license ni Jerry, at underground fighters din sila. Nang malaman ito ni Sasha, hinabol niya ang mga ito, gusto niyang humarap ang boss at harapin ito, ngunit naisip niya na kasalanan ito ni Sasha. Hiniling ni Sasha sa kanila na ibalik ang lisensya sa negosyo, at ibibigay niya sa kanila ang lahat ng premyong pera mula sa paligsahan. Pero una, may kondisyon sila, kailangang talunin muna ni Sasha si Yoma, isang higanteng manlalaban. Kasabay nito, hinanap ni Joey ang matandang boss para hilingin sa kanya na tumulong na protektahan ang lahat sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay dinala niya si Joey sa lugar ni Sasha at sinabi sa kanya na papalitan ni Joey si Sasha sa laban kay Yoma. Agad na inayos ang laban na nagpaalala kay Joey ng friendly match noon sa alagad ni Yuro. Lumaban siya habang si Nanbo ay nasa napakaseryosong kalagayan. Lalaban sana siya sa buong laban pero kinailangan niyang sumuko sa kalagitnaan ng mabalitaan niyang pumanaw na si Nanbo. Ang resulta ng kasalukuyang laban, gustong iligtas ni Joey ang restaurant ni Sasha at Jerry. Sinadya niyang matalo sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng laban, pumunta siya para ibigay ang kanyang premyong pera kay Sasha at inamin na naayos na niya ang laban. Sinisi siya ng mga bata tulad ng dati. Hindi pinansin ni Joey ang paninisi at humingi ng tawad sa mga bata, at tahimik siyang umalis habang umuulan. Malapit nang maganap sa gym ang laban ng alagad ni Yuro at Maki. Ang alagad ni Yuro na si Luis ay nagsasanay ng husto sa ilalim ng patnubay ni Yuro. May isang lalaki sa orphanage group na ngayon ay reporter para sa tournament. Ipinaalam niya kay Luis na nakabalik na sa lungsod si Joey na walang gear. Natigilan si Luis nang marinig ang tungkol kay Joey.
Humarap siya kay Yuro at humingi ng permiso na makipaglaban muli kay Joey, ngunit agad na tumanggi si Yuro at pinaalis ito. Umupo si Yuro at ang coach at nag-usap sa isa't isa. Alam ng coach na gustong kalabanan ni Luis si Joey dahil pipilitin niya ang sarili sa limitasyon tulad ng ginawa ni Yuro. Pagkaalis ni Luis, pumunta siya sa gym para hanapin si Joey at hiniling na maging partner niya si Joey. Sinabi ni Luis na may utang sa kanya si Joey. Pumasok si Joey sa ring kasama si Luis sa pinakamasamang kondisyon, at minamaliit siya ni Joey dahil ito ay isang friendly match lamang. Matapos marinig iyon, humingi na lang ng tawad si Joey kay Luis. Ngunit nais ni Luis na magkaroon ng tugma ng kanyang buhay tulad ni Yuro. Ayaw niyang magtago sa likod ng anino ni Yuro. Ang paghingi ng tawad ni Joey ay parang pagtapak sa pride ni Luis. Hindi niya kailangang labanan si Joey, gusto lang niyang ipakita sa kanya ni Joey ang mga aralin. Habang nag-uusap sila ni Joey, narinig ng binatang reporter ang buong usapan. Ito si Maki, at isa lang siyang katamtamang boksingero at sobrang init ng ulo. Nagretiro si Maki matapos mabuntis ang kanyang asawa. Nang maglaon, naging pulis siya. Matapos iligtas ang isang batang lalaki sa isang kaguluhan, isang bala ang tumama sa kanyang gulugod, na nag-iwan sa kanya na paralisado. Matapos makoma si Maki saglit, may isang binatang negosyante na nagngangalang Ryugo. Nagdala siya ng bagong paraan ng paggamot para mag-eksperimento kay Maki. Tinawag itong brain coding system. Ang namumuhunan para sa proyektong ito ay ang presidente ng Sherado Corporation. Pagkatapos gumaling, bumalik si Maki sa ring, na kumakatawan sa kumpanya ni Ryugo. Mula noon, patuloy siyang nananalo sa bawat laban. Tinatawag nila itong panahon ni Maki. Sinabi ni Maki na ang kanyang layunin na manalo ay para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta si Joey sa gym ni Luis. Nagsimula na silang mag-training. Sa labas, dalawang batang lalaki ang palihim na kinukunan sila sa panahon ng pagsasanay. Si Joey ay pinahirapan saglit, pagkatapos ay unti-unting huminahon at gumanti. Nag-alis ng mga gamit ang dalawa at naglaban. Tuwang-tuwa ang dalawang batang lalaki kaya nag-ingay sila at tumambad sa kanila, at napilitan silang tumakas. Kinabukasan, ang practice match ni Joey ay iniulat ng batang mamamahayag. Mukhang napatawad na ng mga lalaki si Joey, maliban kay Sasha. Sa wakas, dumating ang laban ni Maki at Luis. Habang papunta sa ring, kitang-kita si Maki na parang may gustong sabihin. Umakyat silang dalawa sa ring na ikinatuwa ng lahat. Nagdadasal si Maki bago ang laban, at nakilala ni Joey na ang gawain nito ay katulad ng gawain ni Chifo. Tumunog ang first round whistle. Sinubukan ni Luis na depensahan ang mga suntok ni Maki, at ang bahagyang pagkawala ng balanse ay naging dahilan ng pagbagsak niya sa sahig. Sa pagtatapos ng unang round, nakaharang ang lakas ni Maki sa bilis ni Luis. Husga ni Joey na mananalo si Luis sa laban na ito, at tiningnan niya lahat ng suntok ni Maki at ibang-iba siya sa 5 taon na nakalipas. Nagsimulang umatake si Luis ng mabilis. May straight na suntok na nagpadugo kay Maki, at pagkatapos ay suntok sa sikmura na nagpabagsak kay Maki. Kinailangan pang magbilang ng referee hanggang 9 na segundo bago bumangon si Maki. Maaaring tapusin ni Luis si Maki, ngunit hindi niya ginawa. Nais niyang gisingin ang halimaw sa Maki upang magkaroon ng pinakamahusay na laban. Sa ikatlong round, hinimok ni Luis si Maki na sumugod sa kanya. Dahan-dahan siyang umiwas at nag-counter-attack, dahilan para matamba muli si Maki, pero tumayo pa rin si Maki. Pagkatapos ay nagpa siya si Luis na tapusin ang laban. Bagamat isang napakalakas na suntok ang ginawa ni Maki, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan at ibinato ang napakalakas na suntok sa mukha ni Luis, dahilan para lumipad si Luis. Pagkatapos, sumugod siya at sinuntok ng paulit-ulit si Luis, kaya napilitan ang coach na ihagis ang puting tuwalya bilang pagsuko. Natapos ang laban sa ikatlong round. Nanalo si Maki habang si Luis ay kailangang ma-hospital para sa emerhensyang paggamot. Natigilan si Yuro, at nakaramdam siya ng panghihinayang. Dapat ay binigay niya ang utos ng mas maaga, ngunit sinabi ni Joey na hindi pa ito tapos. Nangako si Luis na lalabanan siya muli. Pagkatapos ay pumunta si Yuro sa ospital para bisitahin si Luis. Humingi ng tawad si Yuro na hinayaan siyang masaktan, na humantong sa kanya sa resultang ito. Samantala, nakikipaglaro si Maki sa kanyang anak. Bigla siyang nahilo at kakaiba ang kinikilos.
Marahil ang teknolohiya ng brain coding ay nagsimula ng manghimasok sa kanyang isipan. Nagpunta ang asawa ni Maki upang tanungin si Ryugo ngunit nakatanggap lamang ng walang kabuluhang katiyakan. Sa mga sagot, ipinaliwanag niya na marahil ito ay dahil sa tensyon ng nerbiyos pagkatapos ng laban. Pagkaalis niya, inamin ni Ryugo kay Yukiko na tila may mga problema ang Mac software. Dahil sa paulit-ulit na paggamit ng parehong estilo ng pakikipaglaban, nagkaroon ng conflict ang software. Pagkatapos ay iniulat ng meteorological station na isang bagyo ang tatama. Matapos marinig ang balita, pinatibay ni Joey at ng mga bata ang dojo. Nais ng batang reporter na imbitahan ni Joey si Luis para sa isang panayam, ngunit alam ni Joey na imposible ang kasalukuyang kalagayan ni Luis. Maaari lamang isaisip ni Joey ang tungkol sa mga kahilingan. Papunta na si Pangulong Yukiko para makipagkita kay Ryugo. Tinutulan niya ang mga paglipat ng utak sa mga sundalo sa larangan ng digmaan. Tiniyak sa kanya ni Ryugo na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa bansa sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan. Nagkamalay na si Luis, ngunit sinabi ng doktor na hindi na maibabalik ang kanyang pisikal na kondisyon. Ngunit naniniwala siya sa kanyang sarili na makakabawi, dahil naniniwala siya sa kanyang sarili mula sa isang hindi kilalang bata hanggang sa isang kampyon. Hinahayaan pa rin ni Sasha ang kanyang katawan na lumaban sa mga underground matches. Lumapit si Arugi kay Sasha at sinabi sa kanya na sinusubukang ayusin ng mga bata ang dojo. Walang pakialam si Sasha, pero sa kaibuturan niya, medyo nagalak pa rin siya. Gayunpaman, sinisira ng bagyo ang dojo ni Joey. Siya at ang mga bata ay nagsisikap na protektahan ito bilang isang testamento sa walang kasawiang paniniwala ng koponan. Sa wakas, lumipas ang bagyo. Tinanong ni Joey si Arugi tungkol sa dahilan kung bakit naging manlalaban si Sasha. Sinagot ni Arugi na ito ay dahil gusto ni Sasha na protektahan ang lugar na ito. Gusto ni Sasha na maging kapalit ni Joey, at ayaw niyang mawala muli ang pamilyang ito. Samantala, pumunta si Maki kay Ryugo para pag-usapan ang kanyang insomnia pagkatapos ng bawat laban. Ito ba ay isang mapanganib na sintomas or hindi? Ayaw niyang lumala pa ang mga pangyayari, at ang hiling niya ngayon ay hayaan ang kanyang anak na panoorin ang kanyang huling laban, ngunit sinabi ni Ryugo kay Maki na maayos ang lahat. Ang kasalukuyang kalagayan ni Maki ay dahil sa sobrang stress. Nangako si Ryugo na tutulungan si Maki na matupad ang kanyang pangarap, at inaayos ni Ryugo na kalabanan ni Maki si Joey. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol kay Maki na gustong hamanin ang ating kampyon na si Joey. Ito ay magiging isang magandang laban sa pagitan ng dalawang henerasyon, at ito ay bababa sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ay binisita ni Maki si Luis at nakilala si Joey. Humingi ng tawad si Maki sa lahat, at sinabing pinili niya si Joey bilang kanyang kalaban dahil si Joey ang kampyon sa puso niya. Nabuhay siya upang ituloy ang pangarap na nilikha ni Joey at umaasa na tatanggapin ni Joey ang hamon. Gusto rin ni Luis na tanggapin ni Joey ang hamon ni Maki, kahit alam niyang delikado ito para kay Joey. Si Joey ay tila nag-aalangan, ngunit pagkatapos na bisitahin ang libingan ni Nanbo kasama si Arugi, natanto niya na ang ideal na paghakbang sa ring ay upang mabawi ang pag-asa ni Nanbo. Pinuntahan ni Joey si Sasha at umaasa na tatahakin muli ni Sasha ang parehong landas kasama niya, ngunit tumanggi si Sasha dahil ang layunin niya ay maging isang boksingero, hindi isang assistant. Sinabi ni Joey na hindi karapat-dapat si Sasha na maging isang boksingero. Para patunayan na hindi kabilang dito si Sasha, gumawa ng kondisyon si Joey, maglalaban silang dalawa. Kung sino man ang matalo ay kailangang talikuran ang kanyang landas bilang isang boksingero. Agad namang pumayag si Sasha at syempre, ang isang rookie na tulad ni Sasha ay hindi maaaring maging katapat ng kampyon na si Joey. Pagkatapos ng laban, malungkot na umalis si Sasha. Nakaupo si Joey para magpahinga nang biglang sumakit ang ulo niya, dahilan para matambo siya sa lupa. Mabilis siyang dinala ni Sasha sa ospital. Na-diagnose ng doktor na walang seryosong senyales, ngunit mayroon siyang talamak na pananakit ng ulo. Dahil iyon sa side effects ng gamot na ininom niya noon. Dumating ang mga bata upang bisitahin si Joey at sa kabutihang palad, nagising si Joey at normal na magsalita. Sinabi ni Joey na okay lang siya at pagkatapos sinabi ng chubby na lalaki na sinabi ni Nanbo ang parehong salita noon, pero ngayon natatakpan na ng damo ang libingan niya. Nangako si Joey na hindi na niya hahayaang mag-alala muli ang mga ito.
Samantala, pumunta naman ang assistant ng presidente sa asawa at anak ni Maki para pag-usapan ang epekto ng brain transplant, pero optimistic pa rin ang misis. Nang makita niyang maayos pa rin si Maki pagkatapos ng mga laban, sinabi niyang babasahin niya ang dokumento mamaya. Si Joey at ang lahat ay nagdaos ng isang pagdiriwang kung saan sinabi ni Joey sa lahat ang tungkol sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng laban kay Luis, pinag-usapan niya ang tungkol kay Chifo at kung paano siya tinulungan ni Chifo na umalis sa mga bawal na gamot. Maya-maya, dumating sina Yuro at Sasha para sumali sa party. Muli, tinanong ni Joey ang lahat tungkol sa kanyang desisyon na sumali sa laban kay Maki. Pinayuhan siya ng karamihan na tumanggi dahil mahina ang kanyang katawan, ngunit sinabihan ni Sasha si Joey na lumaban at ipaubaya na lang kay Sasha ang paghahagis ng tuwalya. Sinuportahan din siya ni Yuro at mukhang mas may tiwala si Joey sa pagkakataong ito. Papasok siya sa ring na suot ang gamit ni Chifo, bitbit ang pag-asa ng kanyang anak at ng lahat. Ayon sa pagtatasa ng data ni Ryugo, ang mga mapanganib na lugar ni Maki ay nagsimulang magpakita ng higit pa. Ang utak ay na-overload, na makakaapekto sa kanyang kalusugan, ngunit hindi ito pinansin ni Ryugo. Naisip niya na ang data ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ang mga abnormal na senyales ni Maki ay tila pinakahalata sa kanyang asawa. Maraming beses na siyang nawalan ng kontrol sa kanyang pag-uugali at nagpanik sa kanyang anak. Nagpakita ng ebidensya ang kanyang asawa sa mga dokumento ng Pangulo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Maki. Tiniyak niya sa kanyang asawa na ang balita ay ganap na gawa-gawa. Sa puntong ito, ipinagtapat ng kanyang asawa na habang siya ay nakoma pagkatapos ng digmaan, upang iligtas ang kanyang anak si Ryugo ay maghahanap ng organ donor para sa kanyang anak, at bilang kapalit, si Maki ay lalahok sa pagsasaliksik ni Ryugo. Nang walang ibang pagpipilian, kailangan niyang tanggapin ang alok. Matapos malaman ang lahat, galit na tumakbo si Maki kay Ryugo para turuan siya ng leksyon, ngunit sinabi niya na salamat sa kanya na nakamit ni Maki ang kaluwalhatian ngayon. Salamat sa kanya na nailigtas ang kanyang anak. Matapos marinig ang mga dahilan, masisisi na lamang ni Maki ang kanyang sarili. Noong gabing iyon, hindi siya umuwi. Naglibot-libot siya sa mga kalye at bumagsak sa isang sulok na may hawak na bote ng alak. Kinabukasan, sina Joey at Arugi ay pumasok sa pagsasanay na may moto ng pagdepensa muna at pag-counterattack sa bandang huli, pagdepensa upang pabagalin ang atake ng kalaban. Sa technical room, nagtulungan sina Sasha at Ohio para mapabuti ang gamit ni Joey. Pinalitan ito ng bagong balat upang bigyang daan ang mas komportableng hanay ng paggalaw. Ilang araw nang hindi umuuwi si Maki. Nakahiga siya sa kotse, kamukang kamukha niya si Chifo bago siya nasawi. Biglang may dumating na pulis para tingnan ang sasakyan at ito pala ay ang kanyang dating kasamahan. Pagkatapos ay naalala nila ang nakaraan. Pinuri ng lalaki ang kamakailang mga laban ni Maki. Sinusubaybayan nila ang lahat ng kanyang mga laban, at hinangaan nila kung paano napunta si Maki mula sa isang taong halos mawalan ng malay tungo sa isang kampyon. Naalala ni Maki ang mga unang araw niya sa torneo, ang mga unang araw na nakilala niya ang kanyang asawa, ang mga masasayang sandali kasama ang kanyang anak. Ang buong proseso, mula sa pagiging pulis hanggang ngayon, ay nag-udyok sa kanya na umuwi. Napagtanto niya na ang kanyang pamilya ang lahat ng mayroon siya, at ayaw niyang mawala ito. Pagkatapos ng muling pagsasama-sama ng pamilya, pinuntahan ni Maki si Ryugo para sabihin sa kanya na hindi na siya magiging papi niya. Lalaban siya sa sarili niyang paraan. Si Ryugo ay humiling lamang sa kanya ng good luck at huwag ipahiya ang buong kumpanya. Makalipas ang ilang araw, naganap ang super classic na laban. Napakainit ng laban kaya kailangang manood ang lahat sa loob at labas ng lungsod. Ang buong stadium ay puno ng mga tao, abala sa bawat salita ng host. Matapos ang pagpapakilala ng dalawang manlalaban ay agad na sumugod ang dalawa para sabay na sumuntok ngunit pareho silang hindi nakatama. Pagkatapos noon, pareho silang walang tigil na naghagis ng suntok sa napakabilis na bilis. Bagamat ginamit ng husto ni Maki ang kanyang napakatinding estilo ng pakikipaglaban, hindi sinasadyang nataman siya ng suntok ni Joey, na naging sanhi ng pagdugo nito. Samantala, kinukwestiyon ng Pangulo si Ryugo tungkol sa pagpapalit ng data ni Maki, ngunit sinabi ni Ryugo na ang kanyang technician ang gumawa ng paraan para ibagsak siya. Hindi alam ni Ryugo na personal na nakipagpulong ang technician niya sa Pangulo para iulat ito.
Hindi niya gustong gawin muli ni Ryugo ang hindi etikal na bagay. Kaya, bago ang laban na ito, hiniling ni Maki sa teknisyan na subaybayan ng mabuti ang index na iyon para sa kanya. Inilantad ng Pangulo ang hindi tapat na pag-uugali ni Ryugo, na naging dahilan upang magalit siya sa Pangulo. Nagbanta siya na kung magdudusa siya ng anumang kahihinatnan, kailangan din niyang pagdusahan ang mga ito. Ngunit ang Pangulo ay nakahanda sa pag-iisip na gampanan ang lahat ng responsibilidad. Sa panahon ng laban, ang mga istatistika ni Maki ay umabot sa isang mapanganib na antas, na naging dahilan upang mapunta si Maki sa isang estado ng pagkabalisa. Inihagis niya ang isang hook punch na ikinagulat ni Joey, pagkatapos ay sinugod niya si Joey na parang mabangis na hayop. Pagkaraan ng ilang saglit na depensa ni Joey, sinubukan niyang takasan ang panggigipit. Ibinato niya ang dalawang suntok sa tiyan at mukha ni Maki, na naging dahilan para mapigil ang hininga ng buong audience. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumaban si Maki na parang makina, mabilis na tumayo para ipagpatuloy ang laban. Sinimulan niyang kontrahin si Joey, ngunit kakaiba, ang kanyang mga istatistika ng labanan ay bumalik sa normal. Ang lahat ay hinuhusgahan na si Maki ay nakikipaglaban sa kanyang sariling lakas at hindi umaasa sa sistema. Tila na control ni Maki ang kanyang estado at bagamat nag-counterattack si Joey, ito ay hindi gaanong malakas. Nakatanggap siya ng napakalakas na suntok mula kay Maki at si Joey ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Sa pagsaksi nito, hindi mapakali si Sasha at kung magtatagal ang laban, maaaring mawalan ng buhay si Joey. Biglang parang sinabihan ni Nanbo, mabilis na ibinato ni Sasha ang kanyang puting tuwalya para sumuko at iligtas si Joey. Bagamat natalo si Joey, masaya ang lahat. Ito ay isang dramatiko at kasiya siyang laban. Binati pa rin siya ng lahat bilang isang legend. Pagkatapos ng laban, inihayag ng Pangulo ang balita na ang proyekto ng brain transplant ay nakumpleto bilang isang hakbang pasulong para sa sangkatauhan, at si Maki ay isang testamento dito. Gayunpaman, sumalungat ito sa direksyon ng kumpanya, kaya nag-resign siya at iniwan ang kumpanya sa kanyang kapatid na lalaki at kay Ryugo. Pagkatapos nito, natuklasan niya ang katotohanan ng kanyang buhay, na tumulong sa mga ulila. Nagpatuloy si Sasha upang bumuo ng kanyang negosyo sa pagtuturo, iniwan ang dojo kay Joey at naghiwalay ng landas ang dalawa.